So yun guys, no, pupuntahan natin yung yung isang farm dito. Dahil may napabalita dito na meron daw nagpapakitang isang multo na pag-alagala dito sa isang farm. Na nakikita walang ulo. Ayan, shout out. Kasama pa rin natin dito sa nakita na walang ulo. Ay no, may bahay din na nakaduyan. So yan yung iimbestigahan natin ngayon. Pupuntahan natin kung para mapatunayan kung totoo nga ba ang mga haka-haka. Tara. So yun ito yung dadaanan natin, no guys. Masukal. Tapos ayan, tabi-tabi po. Tapos ayun yung bahay. So bago ka makapunta doon, kailangan mo muna dumaan dito sa may masukal, sa may sukal na daan. Parang makakalabaw siguro yun doon. Mapapansin nyo guys, parang makakalabaw. Ayun, kasi ito napakasukal nung sukal. So kasama pa rin natin yung tarparak, no? Oslak, Suma, Galema, Aeron Prince, Ben Cobra, Lady Cobra. Ayan. Dito pa rin tayo sa Tarlac. Dadaan muna natin to. Medyo mataas yung medyo mataas yung tambak ng lupa dito banda. Tulad din ng sinasabi ko, so ingat lang tayo. Baka may maapakan tayong ahas. Ang oras ngayon guys, alas 12 ng gabi. No? Ayun. Sa para masakop namin, diretso kami sa taas. Kasi nakakita natin bahay, abandon na bahay. Papasukin din natin yung Super guys. lakad muna tayo dito sa masukal na bahay. Di kami siguro guys sa susunod na namin pupuntahan yung octopus farm. So may nabalitaan kasi kami doon na pinamamahayan na ng yun, ng mga addict or sumisingot. Yun lang sabi nila, kaya delikado. Di na muna kami tumuloy doon. Di na muna kami tumuloy doon. Kaya susunod guys, punta natin yun. Iwan namin yung mga motor doon sa may dulo. Ayun guys, ito daw yung lugar kung saan nakita yung duyan na nakasampa yung kanto o elemento na nakitang walang ulo. Bago tayo makarating dun sa may mismong bahay, dadaanin pa natin tong medyo malayo-layo. Tara guys. Ayan guys, ito na yung mismong daan. Ayun, papasok na tayo. Ayan na sila. Yung bungad niya guys, no, isang malaking puno. Ayan, isang malaking puno yung bungad niya. Ayan. Merong maliit na bahay doon. Ayan.
napaka ano na dito guys. So malapit na tayo dun sa mismong spot dun sa bahay. Pero yung dinaanan natin medyo malayo-layo yung dinaanan natin. No? Kasi ano to, bukid. Malapit na tayo dun sa kung saan nakita mismo yung ano, sinasabing multo na walang ulo. So yun yung tignan natin guys kung kakapture natin o makikita natin yan sa ating camera. Yung guys, pakasukan no. Ingat-ingat lang. Tabi-tabi po. Tapos noon, dahil ako mahilig ako ng mga madaling araw, alas 4 madaling araw, yun nasaksiyan ko rin, nakaduyan. Walang ulo na ninigan. So yun guys, no, kanapangan to ni Sumaring Aas. Siya mismo na nasaksihan niya na nakaduyan ang multo na walang ulo. Yan natin, baka makasalubong natin. Yung lupa dyan, binenta. Ngayon, nakabili dyan, naglagay siya ng caretaker niya dyan, talaga na bubukid. Ngayon, hindi rin na sila nagtagal. Hindi sila nagtagal, lumayas din, umalis sila. Dahil ang dami raw nagpaparamdam dito. Doon sa may bahay na iniwan. Yan, nandun tayo. Oo, alam niyo na yung kwento eh. Alam niyo na yung kwento. Eh, mga kasama ko. Dire-diretso pa rin tayo dito sa may ano, sa may bahay na bato. Yung abandoned house daw. Yung Wala ano pa? naman tatagal na caretaker dito. Kasi ano nga to, farm nga to, actually sa ano. At sino naman. Ayun, tagaptapawis mo. Pero sila naalamig daw. Huli na alamig ako. Ano ba kaya? Yung kinakabahan talaga na. Pero katulad nung kanina talagang, ay katulad nung nakaraan, masukal. Baka meron na naman tayong mabulabog. Masukal pa rin dito mga boss. Kaya matamis dito eh. Masukal na siya. Kaya si Rampins pala yung kasama ko. Kapatid ko. Dagang palang hinahanap niya. Hindi naman naghanap na ano. Ito kasi siya. Nandiyan pa. Diyan na ba yung duyan? Nandiyan pa yun, napatras ako. Ilang years na ito boss? Nasa 15 years na. 15 years. O, bakit nandiyan pa yung duyan? Tsaka bagong-bago. Nandiyan pa yung duyan. O, hindi na Ito pala yung duyan. Dito pala yung nakita niya yung parang hindi na ginagamit eh. sugot na ulo. Kasi ginagamit, yan puputulin na to. Dahil naka sa bagal. Andito pa pala yung duyan. Kung nandito pa yung duyan. Nandito pa yung pugo. O, taga lang sigulta. Nanglabot ako. So ayan o, nandito pa yung duyan kung saan nakita yung pugot na ulo. Dito nakita Ayan. yung pugot na ulo. Dito nila madalas makita yung pugot na ulo. So ibig sabihin, dito pa rin siya naglalagay, hindi lang natin siya nakikita or nasa paligid lang siya. I-try ko lang kung ano posisyon niya noon. Ganito ang posisyon niya noon. Ganyan ang posisyon niya. Tatry daw ni Boss Uma kung paano Tatry ko nakita. kung paano. Nandyan ako sa baba, nangunguriente ako eh. Pwede Ang lakas ng ilaw ko, maliwanag na maliwanag yung ilaw ko.
Kasama po namin si Boss Rock kasi anong ano mo, channel mo Uncle? Kalods po. Kalods Ghost TV. Si Boss Rock Yan. Ganyan ang posisyon niya. pinapaligtas sila. Nakaganyan ang posisyon niya pagkatapos nadinigarilyo, nakababa ng ganyan yung baga sigarilyo. Tapos nangunguryente ako, nasa alas 12 hanggang alauna. Nasa pagitan ng alas 12 alauna ng madaling araw. Ngayon nangunguryente ako ng isda, kasi yung ilaw kong isda, maliwanag na maliwanag yun. Ngayon, nung nandito na ako, napatingin ako dito sa banda taas dito, naninigarilyo siya, nakaganyan yung dalawang paa. Sabi ko, "Hey! Nakakagula ka naman Brad ka ako, hindi ka umiimik ako. Nagulat ako sa iyo ka ako." Ngayon, tinaas ko yung flashlight. Siyempre, nandiyan lang ako, tinaas ko yung flashlight, maliwanag. Tinaas niyang ganyan, sumipsip ng sigarilyo. Pagkasipsip ng sigarilyo, wala siyang ulo. Bumuga ng usok pero wala siyang ulo. Ang sabi ko sa sarili ko, huwag ka tatakbo, huwag ka tatakbo. Sabi ko, kasi kapag tumakbo ka, hindi ka rin makakatakbo. Huwag ka tatakbo. Ang ginawa ko, umakyat ako doon sa taas doon dahil mababa lang doon sa may putik doon sa may palay. Umakyat ako, naglakad lang ako ng mga ilan akbang, mga 10 akbang. Ayun, nung paglampas ko, lampas ng mga 10 akbang, bumaba na ako ng kuryente ulit. Dito ko nakita mismo, wala siyang ulo. Sana kung natagpuan mo na yung ulo mo, sana nakakaya ka na sa langit. Ayun. Okay bro. Amen. Ano po yung kwento was Navarland. Mag-iinap ka din. Nagtataka ko, tumayo ko, ba hindi man gumalaw? Ha? Dapat pagkatayo ko sana, kahit nakakonti, gumalaw sana yung duyan. Ba hindi man gumalaw? Dapat gumanyan, no? O dapat gumalaw sana. Oo. O pagkatayo ko, yan, katatayo ko lang, steady. O di dapat yung gumagalaw-galaw sana ganyan. So yun nga yung kwento ni Sumaring Ahas, no? Si Boss Suma, na dito niya nakita yung pugot ng ulo. So yun yung mga kwento ng mga tao dito. Dito nila nakita yung pugot ng ulo. So ngayon guys, pupuntahan naman natin yung mismong bahay kung saan yung dating nakatira umalis din kasi nga natakot nga sa nakita nila na pinamamahayan na ng multo. Pero may naririnig akong boses mga guys. Kung naririnig nyo rin, may naririnig ako dito. Parang hindi ko alam, yung kalabaw lang yun o ano. May mga ano pa dito guys, oh. Lata-lata. Yung guys, kawayan. Medyo masukal lang. Ingat-ingat. Sabi po. Sukal. Napakasukal guys, oh. So ito yung ano. Ito yung mismong bahay, no? Sabi. Sukal. Puno ng mga saging guys. Puno ng duhat, ayan. Laki. Ingat. Yun, ito yung bahay, may katabing kawayan. Yung puno, no? Wow. Ayun guys, yung mismong bahay. So libutan muna natin. Tabi-tabi po. O siguro ito, kulungan siguro nung baboy ito. Yan. Bakal pa yung pinaka ano niya, oh. Tibay pa ng bubong. Tapos may mga puno-puno din sa may likod. Yan. Napakaluwang din ng space. Puno.
Tapos ito yung mismong bahay. Pasukin natin. Huwag kang nangangalabik ng ganyan. Pasok tayo. Papasali, hindi magsasalita. Ayan guys, yung mismong loob. Yun. Basag-basag yung bote. At saka mga salamin. Ito yung pinaka gripo guys. Ayan. Basag na yung tiles. Yung bintana, sinara na ng ano. Ito yung pinaka cabinet niya sa taas. Tapos ito yung CR. Ayan, CR na guys. So ito yung CR guys. No? Ayan. CR. Ayan. Pag pinatay natin yung ilaw, ganyan siya pwede. Ayan. Puro tayo ng kambing. Siguro Maganda dito, pa yung ano. Maganda pa yung inodoro. No. Tapos meron siyang taas yun guys. Pinakataas. Ito yung pinakataas niya guys. Ayan. doon may kulungan ng baboy doon. Tapos, Tibay pa no. Ito yung pinakahagdan niya no. kulungan na rin ng kambing kasi maraming tayo ng kambing. Ngayon, meron second floor doon. Yes, yan natin natin. Door natin na tayo. Ilan natin sa taas. Door. Ayan, papasok si Boss Lock sa taas. So, ito yung taas niya. Matibay na, mukhang matibay naman yung ano. Oo, kasi puro bakal oh. Sige, muna ko na boss. Ito yung pinakataas niya. May kwarto. Pasag na. Trake tayo. Ito yung taas. Di ba pwede ba? So, tabi-tabi mo, mag-explore lang po. Matibay pa lang yung ano. Magdalaglag ako eh. Matibay pa siya. Sa baba sila, boss. Tibay. Tibay lang yung ano niya. Dito kami sa taas. Ayun. Magandang lugar yan siya. Ito yung taas. Siguro ito yung kwarto nung nagbabantay na boss yung dito yung kwarto nung nagbabantay. Oo, ayun. Yan sila Boss Lock. Medyo maliit lang yung taas no, pero matibay guys. Kasi bakal yung ano niya. Bali Pinaka na yung side. ginawang ano dito, ganun din. Yung ginawang ngarang dito. Kawi. Tibay pa yung ano ng bahay. Iniwan lang kasi natakot na talaga. So yun, baba na tayo. Yung nakatakot lang yung ano, yung hagdan na yan. Pababa. So ito yung hagdan niya pababa. Yan. Para. So baba na tayo. So yung mga boss, baba na tayo. Galing tayo sa taas. Kita na natin yung posible Yung kwarto. pinakabintana, butas-butas na. Caretaker dito. Sira na. Sira na yung Kwarto pa pinakabintana. dito. So papakita ko yung kwarto kong dito. Ay, banyo pala to. Titignan nyo, no? Talagang napaka lawak ng lupa niya. Ayan. So guys, maraming salamat pala sa lahat ng nanonood at sumusuporta sa Tarparak. Ayan, kasama pa rin natin sila Boss Lock, Aaron Pins, Suma Ringas, Galema, Cobra, Lady Cobra, Ben Cobra. Ayan, so patuloy lang sa pagsuporta sa ghost hunting. Sumusuporta pa sa lahat ng ghost hunter ng Pilipinas. Thank you.